At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Bangkay ni Rimulya, nakita nga ba at may ebidensya magpapabagsak umano kay Ferdinand Marcos Jr. na lantad na umano sa publiko. Nagliyab sa social media matapos kumalat ang kontrobersyal na balitang ito. Ngunit ano nga ba ang totoong sitwasyon? Sunod-sunod na posts, videos at live streams ang naglalabasan online na nagsasabing may natagpuan umanong bangkay ni Secretary Rimulya. Kasabay nito may mga content creators ding nag-aangking may hawak silang matinding ebidensya laban sa administrasyon na posibleng magdulot ng malaking iskandalo sa politika. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno, pulisya o pamilya ni Rimulya hinggil sa naturang aligasyon. Marami namang netizens ang nagpahayag ng pagdududa sa kumakalat na balita dahil sa kakulangan ng malinaw na source at konkretong patunay. Ayon sa ilang political observers, karaniwan nang ginagamit ang mga matitinding headlines upang makahikayat ng views at mabilis na engagement online. Wala ring opisyal na dokumento o ulat na nagpapatunay na may inilabas na ebidensyang mag-uugnay sa Pangulo sa anumang iligal na gawain. Sa gitna ng kontrobersya, nananawagan ng ilang mamamahayag at eksperto na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon lalo na kung ito ay hindi pa beripikado. Pinapaalalahanan din ng publiko na suriin ang pinanggagalingan ng balita upang maiwasan ng pagkalito at maling interpretasyon. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang anumang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan upang mabigyang linaw ang viral na usapin. Sa ngayon, nananatiling haka-haka pa lamang ang mga kumakalat na aligasyon online. Totoo nga bang may revelasyong yayanig sa administrasyon o isa lamang itong panibagong viral controversy? Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon, mahalagang manatiling mapanuri at responsable sa pagtanggap at pagbabahagi ng impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung video na pinesent nila, may mga nagsasabi na 2025 pa daw yun. So, ang ginawa ko, binalikan ko, okay? Binalikan ko yung 2020, 180, 180, was it? 83rd pala. 83rd, pakita natin sa inyo. Okay? Para tayo maayos. Sino ba itong mga lumalabas na to? Binalikan natin dito, mga kababayan, ito, para magkalinawan tayo. Ito, 183rd. Kasi may mga nagsasabi kasi sa akin, Miss Maharlika, syempre mga reporting niyo tinitignan natin, ano yan, recorded lang yan, replay lang yan, ganito, ganyan, ganyan. Okay, so ito, nung nakaraang taon, ayan, si Bangag, actually, si Bangag dyan ay walang, dito tayo, forward natin, si Bangag ay walang shades. Okay? Wala siyang salamin. I-play lang natin saglit, Okay? Okay. Chairperson Regalado Jose Jr. Okay, hindi natin siya i-play ng buong buo. Pinapakita ko lang sa inyo ang katotohanan. Okay? Last year, ang bisita nila, okay, from the US ay nung time na yon, ang bisita, ang isa sa mga panauhin ay si Deputy of Chief Mission na si Robert Ewing or Ewing. I think Ewing ang bigas dyan. Tignan nyo to 50. Okay? Ito. Tignan nyo. Tignan mo Tignan yung tsura niya. Let us hear the message of the Deputy Chief of Mission, Embassy of the United States of America, Mr. Robert Y. Ewing. Ewing. Daw alpot ang nagsasalita. Okay, so tignan ninyo. Okay? Excellency President Ferdinand Marcos Jr., Honorable Secretary Teodoro, Ambassador of Japan, and all other distinguished guests. Okay. Pansinin natin. Mga kababayan, para magkalinawan tayo, pansinin nyo yung kanyang suot. Okay? Yung kanyang salamin, blue. Kanina, ito 2025 to Okay? So nakita nyo yung gown niya, yung kanyang barong, nakita nyo may line na ganyan, di ba? Nakita nyo yan? Para lang tayo magkalinawan. May line. Ayan si
Okay, ayan si Deputy of Chief Mission, Robert Ewing. Alright. So, yan siya. That was 2025. Tignan natin yung date para magkalinawan tayo. Ayan, nakita mo, Araw ng Kagitingan, 2025. Pakinggan pa natin ng konti para bongga. Good morning. It is my honor to represent the United States on this important day. Okay, it's my honor. Ako. Ngayon, mga kababayan, tignan nyo Alright? Alright, so nakita nyo yan. Ngayon, punta tayo sa 2026. Kanina. Okay, 2020. Ito yung kanina. Okay, 24. Hanapin natin si Robert. Okay. Message of Mr. J. DeFus, Okay. AI, Embassy of the United States of America, Mr. Robert Y. Ewing. Charge d'Affaires na siya. Okay, from Deputy of Chief Mission, nag-iba na yung kanyang posisyon. Nakita nyo, narinig nyo kanina, di ba? Pakinggan natin ulit. Well, this time, let us hear the message of Mr. J. DeFus, AI, Embassy of the United States of America, Charge Mr. d'Affaires. Robert Y. Ewing. Siya pa rin ang representante ng Amerika namin, pero this time, hindi na siya Deputy of Thank Chief you. Mission. Good morning, Your Excellency President Marcos, Okay. Excellency Secretary Teodoro, Okay, tingnan nyo, distinguished guests. Okay. Ayan. Kaya kailangan to emphasize natin. Nakita ninyo? So yung gown niya, gown na naman ako. Yung kanyang ang kanyang suot, okay, ang kanyang barong iba na, wala nang line-line. Tapos kung mapansin niyo, dalawa yung mikropono, isa lang, okay? Ay, yung sa kabila, yung kanina isa lang. Ito, 2026, dalawa yung phone. Ay, microphone. Right? So, dito, mga kababayan, balikan uli natin. Ay, tika, wait. Puntahan naman natin, hindi natin pakinggan lahat ng sinabi niyan. Puntahan naman natin ngayon si Japanese ambassador. Siya pa rin kasi. Noong 2025, the same persona ang nagsalita. Okay. O, tignan natin yung Distinguished guests, okay. Tignan natin. Tignan na natin yung kanyang barong. Nakita niyo yung barong niya. Okay? Kailangan maging mapanuri. O, yan yung barong niya. That was today. Okay? That was today. Then, ang 2025, ito lang ang gagawin natin, palitan lang natin yan, girls. Mga achi, okay? Oh, mga palangga. 23rd, ito yon, 1 year ago. Day. Okay? So, we'll see, nasa na siya, yung ambassador ng Japan. Alright. Tingnan baka kung nagpalit siya ng Okay, nagpalit ba siya ng barong? Tingnan natin ito. Okay? on this solemn occasion, we come together, Parang iba na yung barong niya, no? Junior, Okay, tingnan natin. Honorable Secretary of National Defense, Okay, Gilbert tingnan natin, may flag siya dito. Ba, nakita nyo? Ayan yung barong niya. Oh, observe nyo na lang. May flag siya dito sa kwelyo niya. Balikan nga uli natin yung ito pala yung 2025, sorry. Ito yung 2025, may flag siya sa kwelyo niya. Balikan uli natin yung 2026. Okay, linawin nyo yung mga mata. Ito yung kanina. ladies and Oh, gentlemen. baliktad na, di ba? Ano na mga po sa inyo lang? Iba na yung nakalagay. Nakita nyo, iba na. So meaning, mga kababayan, iba na nasa left na siya ngayon, kanina nasa right. Okay? Ngayon, mga palangga, ang observation ko, okay? Ang observation ko is, yung video, okay, teka may gugurgurin nga ako. Gugurgurin kita, Cleofi, kasi nagmamadali ka. Okay. You can go to hell. Okay? Yan, ginurgur ko na. Yung mga nagmamadali, dadalhin natin sa impyerno. Alright? So ngayon, mga kababayan, may chance yan na AI ang damit. Alright. Okay. So, syempre, iba-iba yung observation. Ako yung observation ko, may honest observation, mga kababayan, is legit yung video. Okay? Kasi, may seremonyas, hindi siya 2025. Alright? Yes, Jem din. Yung mga nagmamadali, dadalhin ko lahat sa impyerno kung pwede nga, isama ko na kay Bangag. Di ba? So, binalikan ko rin, Polly, noong 2022, 2023, ganyan, binalikan din natin. So, legitimate yung video na buhay pa si
bangag, unless na lang kung talagang magaling sila mag-clone or something. Pero syempre, mga kababayan, mas okay kung ma-interview siya ng mga media personalities. Yung mga paid media, well, ma-interview talaga siya na makita na talagang itong date na ito, ganyan-ganyan. Kasi maraming hindi nga nako-convince dahil na sa kagagawan na rin nila na si Lisa Satanas ay nagpo-post ng video in the past. Yes, sabi ni Chari, mataba siya sa video. Na-notice ko rin yan. Okay? Na mataba siya sa video. Di ba? Payat na siya. So, hindi nga din na, ngayon, mga kababayan, ako, nag-base ako doon sa video ngayon at video ng 2025. Mirrored siya. Well, kaya nga, ang request natin, dapat magkaroon siya ng press conference na magsalita siya na actual talaga na siya ay ngayong date na ito, ngayong April 9, na kinakausap siya ng media. Di ba? Mahilig naman siya magpabida sa media. So, yun ang punto de vista natin. Clone ba siya or hindi? Well, marami talagang magdududa. Clone ba yung ipinakita or hindi? Marami kasi katulad ninyo. Di ba? Pumunta si Yumi. O si Yumi, taga Bataan. So kung pumunta si Yumi at nakita niya na dalawang mata niya, and I trust her, buhay siya. Yun nga lang, hindi nyo maiaalis sa ating mga kababayan na mag-isip tong AI daw dahil talagang ang daming mga AI na lumalabas na akala mo makatotohanan. Okay? So tama, Miss Eva. The best talaga kung magkaroon siya ng press conference at magpa-interview siya sa mga, sa mga reporters. Yun, di ba? So doon, by the way, okay, ang sa akin lang dito, mga kababayan, kaya nga ang mga tao ay galit na galit kay Bangag. Bakit marami ang nagdarasal na si Bangag ay magurgur na? Anong ipinapahiwatig natin mga mamamayan? Kasi sukang-suka na dahil wala naman talaga silang napapanagot dito sa flood control project na gusto nilang kalimutan. Dahil sila mismo ang mastermind. Wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila dahil sa gobyernong Bangag dahil nga dito hindi pa naman nauubos ang old supply ng krudo, ng gas, ng LPG ay nakipagsabwatan na ang mga Bangag sa oligarko. Kaya ang mga tao sa krisis na nararanasan nila sa kahirapan and out of desperation na ang last resort na lang ng tao dahil hindi pa ayaw umalis ni Bangag dahil sa kabila ng dinisclose na ng kanyang kapatid na siya talaga ay addict sa sinapupunan pa lang ng nanay niya ay addictus na siya. So ito yung reason kung bakit tayo desperate, kumbaga desperado ang mga tao kaya gusto na lang dahil hindi pa nagre-resign, hindi rin siya ma-impeach dahil magkakasabwat sila. So ang last resort ng taong bayan is sana magurgur na lang siya or kukulamin ko siya every 3 a.m. Gagawin nga natin yung online kulam na yan eh. 'Di ba? At nagde-demand tayo ng what? Ng accountability sa mga pinagagawa nilang fake news. Yung ginawa ni Lisa Satanas na pangingidnap sa 2 bata at ni Marcos Jr., kasabwat si Teddy Boy Locsin at ang kanyang asawa, yan ang isa sa una kong pasabog, 'di ba? Na kinidnap nila sa Turkey. Another thing, yung smuggling, hoarding, pulboronic na nahuli sa Alitagtag, nakalimutan nyo na nga, yung pasabog ni Amy Marcos, not really pasabog, confirmation na addict yung kapatid niya, walang accountability. Yung mukhang kasabwat na doktor sa St. Luke's na nag-certify ng pulboron test ni Bangag, 'di ba? So ito yung frustration ng taong bayan, masakit. Sobrang sakit ang nararamdaman ng taong bayan na kahirapan kaya nga ang last resort na lang na sana magurgur na lang siya. Lalo na ngayon, tumaas ang gasolina, tumaas ang mga bilihin, lahat ang presyo ng lahat ng bilihin, din ang sweldo ng tao hindi naman tumaas. 'Di ba? So the reason why ang tao galit na galit
Kaya gustong-gusto na ni Bangag, ay gustong-gusto na ng mga tao na magurgur na si Bangag. Yun ang katotohanan dito mga kababayan. Then nagmensa-mensahe siya kanina. Anong sinasabi niya doon? Pinakinggan ko kasi pinagtsagaan ko. Mahigit 1 oras. Nananawagan siya, magkaisa tayo mga Pilipino sa gitna ng krisis. Tutututu. Anong pinagsasabi niya na magkaisa tayo sa gitna ng krisis? Na siya, asawa niya, mga anak na pamilya ni si Martin Tambalusos, silang pamilya, Marcos Araneta Romualdez at mga kasabwat nila ay nagkakaisa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. The reason why, isa sa tinitignan nating anggulo kung bakit RTVM lang, okay, ang nandoon. Bakit hindi pinapayagan ang ibang mainstream o paid media na mag-cover doon? 'Di ba? Anong ibig sabihin? Public naman 'yun. 'Di ba? Taon-taon naman may mga paid media na nagko-cover doon. Ang pinaka number 1 diyan, mga kababayan, kung bakit